ng kaso si Chavit Singson. Pagka binatikos mo talaga ang gobyerno, kaso ang katapat, anis. Katulad namin mga vlogger, di ba? Pinasamon kami, pinasampi na kami sa lower house. Gigipitin ka talaga pag bumabatikos ka, no? And lately, si Chavit Singson ay isa sa mga personalities na uh, uh, nag-i-emerge na nagsasalita na against the Marcoses. Nga pala, nung nakaraan, ilang business groups yon, business community, right, na parang invited nila si VP Sara or nagpa-picture sila with VP Sara. Mukhang suportado po ng mga business org sa Pilipinas ang ating Vice President. Eh singiwi, parang kinamumuhian na ng mga negosyante. Anyway, lahat naman namumuhi na. And one of them, or one of the people ngayon na medyo familiar sa lahat at prominente at kilala, ay si Chavit. Oy, alam nyo ba? Hindi ko lang na-discuss kagabi. May isang artista na bagets pa, I think 20 years old lang mga kababayan, na ini-issue nila na naging, ang tawag sa kanya? Sugar babe. Sugar daddy daw itong si Chavit Singson eh. Tapos yung girl, kilala niyo yung girl? Familiar kayo? I-comment nyo nga sa comment section kung may narinig kayong ganyan. May isang artista na naging sugar baby raw ni, or sinustentuhan daw ni Chavit Singson. Ang I don't know, gagawan talaga nila ng paraan mga adat kuya. 15 years old pa lang tong artista raw at ngayon 20 anyos na, ay kabit na raw, hindi naman kabit. Ano nga, babae ni Chavit. 15 anyos. So, maaano dito si Chavit Singson? Ano ba yan? Mata-child abuse siya dito. Right? Sisirain talaga siya. And nag-deny na yung artista na hindi daw siya naging kabit ni, or naging babae ni Chavit. Something. Lahat daw ng mga mamahalin niyang mga cars ay hindi raw dahil ibinigay sa kanya ng sugar daddy niya, which is I think si Chavit, kundi pinaghirapan niya yun kasi nga 15 years naman ng artista to, meaning 5 years old pa lang artista na, ay ang ganda ng lumaki. Magandang babae talaga. Tapos, sexiness. Hindi siya payat eh, parang malaman siya ng very light. Ano yung proportionate? Hindi nyo kilala? Hindi nyo kilala? Mention ko na lang, total na balita na, hanapin ko pangalan. Hanapin ko ha. Sana makita ko. Ay! Babanggitin ko ba? Bahala kayo dyan. Alamin nyo na lang kung sino yan. Pero apakagandang babae kasi. Napanood ko yung first 10 minutes ng interview niya. And, yun, may nakaalam. Oh, shout out. Plus 5 point kay Sassy M. At saka kay, ayan, marami na nakaalam. Okay. So, ikasisira ni Chavit ito, mga ting. 15 years old, nung naging kulokadidang niya si girl. Oh. Anyway, ang ganda naman kasi mahilig naman sa maganda si Chavit, pati nga si Catriona, di ba? Muntik-muntika na niyang Nagtulog-tulogan na nga si Chavit, inaantok-antok kunwari doon sa tabi ni Catriona, di ba? Kumikiling-kiling siyang gayon. Anyway, single naman si Chavit eh. Anong masama? Pero kung latest girlfriend ni Chavit, itong si girl, nasa tamang edad naman na siya ngayon. Okay? 20 anyos na eh. Deserve niya yun. Deserve niya ang lahat ng blessings. Diba? Maingit na lang tayong lahat kung siya may mga luxury cars. Anyway, so kinasuhan si Chavit Singson, isa sa mga bumabanat ngayon na ang pamilyang bangag daw na yan ay mga manggagamit. No, mga useless. Yun ang ginamit yung term. Mga useless na mga tao. Iyaan ka ng mga, sinabi niya. Mga manggagamit ang mga yan. Kasi nga ginamit siya, di ba? Nakiusap sa kanya si Mangga na tulungan sa candidacy Singiwi for vice presidency nitong 2022. Ang target talaga po ay tumakbong Vice President Singiwi ni VP Sara. Ay umayaw si VP Sara, so tuwang-tuwa ang pamilya ni Mangalicious, no? Diba? Tuwang-tuwa. At pinayuhan pa ni Chavit Singson na huwag mong patakboy ng kapatid mong Vice President. Kapag tumakbong Vice President yan, tatadtarin niya ng atake. Kasi syempre, di ba, closer na sa patakboy mo na ng presidente at ayaw naman ni Sara, di makipag-tandem na. Ay tuwang-tuwa ang Mangga, right? Si Mangga pala ang nag-arrange niyan eh.
According to Chavit Singson. Ngayon, ang daming expose ni Chavit Singson na pinakakurakot itong kasi tinulungan nga niya tapos ganito ang ginawa. Galit na galit siya, naglagay ng mga EDCA sites, balak isabak sa giyera ang Pilipinas. So, yun yung parang tipping point kay Chavit Singson. Okay lang yung mga hindi siya nabigyan ng pwesto, di ba? Kahit na sinuportahan niya, pinag-antay siya ng pinag-antay hanggang sa maging anti-Marcos na siya, sabi niya. At pinanawagan pa si Chavit Singson na ang mga bata ngayon dapat mag-oppose na sa 'di ba, lumaban na ang mga bata ngayon. Huwag nang pumasok ng school. Imbes na bumaba sa mga kalsada at sumama sa rally, huwag na lang mag-aral ang mga bata. Yun yung kanilang gagawing civil disobedience or pagkontra sa mga magnanakaw hangga't hindi binabalik yung mga ninakaw or hangga't walang napaparusahan, nakukulong at hangga't hindi tinitigil ang corruption, hindi pa babalik sa school ang mga bata. After all, ba't mag-aaral? Sisirain din lang naman ang mga buhay dahil kinukurakot lang ang pera ng Pilipinas. Right? Pati yung pampagawa ng school, kinukurakot din. So, either pumasok at hindi, sira pa rin ang buhay mo dahil ang mga namumuno sa Pilipinas, puro mga mandarambog. So, huwag na lang pumasok, sabi ni Chavit, di ba? Instead na pumunta kayo sa kakalsadahan, mga nganib yung buhay nyo, baka mamaya, di ba, magsaksakan, magbatuhan dyan, hulihin pa kayo ng pulis, huwag na lang kayo mag-aral. Hanggat hindi bumababa, yun nga yun, hindi lang makukulong, hanggat hindi bumababa sa pwesto ang mga magnanakaw na ito, huwag mo nang babalik na school. Sabi kong agree ako dun eh. And then, ano pa mga sinabi ni Chavit? Lately, sinabi niya, dyan sa Ilocos Norte, baluarte ni nang iwi. Dyan sa Ilocos Norte, paspas sila doon ng nag-overtime sila sa paggawa ng mga infra at saka mga flood control, kung anik-anik pa. Pati gabi, nagagawa. Nakunan niya ng video, di ba? Pinresent niya yung video. Sabi, ayan, minamadali na para hindi mabuking na may mga ghost projects. Pati gabi, nag-overtime. Para naman pag in-inspection, sabi may ICI na, Independent Commission ang kuning-kuning. Pag in-inspect, wala naman na. Ginawa naman ng mga proyekto. Ito ang pera ng taong bayan, kuning-kuning. Yung pala, minadali lang. Nabuking ni Chavit. So, sa galit kay Chavit, sinampahan ng kaso. Anong sabi ni Governor Chavit Singson, or former governor? Naging mayor ba to ng Narvacan? Mayor? Tingnan ninyo ang kabulukan ng gobyerno natin, nauna pa ako ngayon nakasuhan kaysa sa mga kawatan. What can we do? The moment na bumuka ang bibig mo at binatikos mo itong powers that be, sino ba yung powers that be? Tatlong apelyido yan. Diba? Marcos, Araneta, and Romualdez. The moment na binatikos mo yan, ang ending mo, kaso, kulong. Pipilayan ka ng kalaban. And kapag kinasuhan ka, may mga sub judice rule. So, bawal ka magsalita patungkol sa isinampang kaso sa'yo. So, paano babati ko si Chavit kung bawal siya magsalita? Right? Kapag natanong siya. Kinasuhan? Totoo naman na, ang dapat kasuhan mga kababayan ay ang mga buhaya ng lower house. Paakyat yan. May mga senador pala na may mga insertions di may mga ghost projects at kung may project man, may mga marurupok na project katulad ni Sisa na Bulgar, di ba? Yung isa sa Tarlac na flood control, naghiba agad. Kay Sisa pala yun. Sisa virus. Ang dapat na makulong at kasuhan, lalo na ng gobyerno o ng mga nakaupo sa power, ang mga magnanakaw, nakakontrata ng mga contractors na bulok gumawa ng flood control. Ang daming corruption, ang bawat departamento, sabi ko nga, iisa pa lang ang DPWH, may 20 pa yung iba pang departments. May mga agencies pa na may mga corruptions, mga ate at kuya. Tapos gagawa pa sila ng panibagong Department of Water. Okay ng ina, di ba pinopropose ni Ngewe magtayo ng Department of Water? Susundan daw yung sinabi ni Pacquiao. Magtayo tayo ng Department of Water para ma-manage na ang water ng Pilipinas. Yung Department of Water ang maglilinis ng tubig na inumin natin and yung mga yung baha. Anong sabi ni Ngiwe? Iipunin natin ng tubig. Walang hiya, sira. Although sinabi niya yon, well, naipon naman talaga ang tubig, pero ang tubig nasa kalsada, hindi sa kalsada. Sa mga low-lying areas man tawag sa kanila. Ipunin natin ang tubig para may magamit tayo sa panahon ng tag-init. Sabi ng poke ng inang siraulong budol na dumudugo ang gums. Naipon nga naman ang tubig.
Sa mga lansangan nga lang, sa mga barangay. Maynila lalo na lubog sa baha. Philippine underwater nating. Oh, anong sabi dito? Chavit Singson, nauna pa akong kasuhan kaysa sa mga tunay na kawatan. Hindi napigilan maglabas ng sama ng loob si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Ilocos Sur, so nasa ibaba. Right? Ilocos Norte, nasa taas. Magkapit bahay eh. Di ba? Yung baluarte ni Nangiwi at ang baluarte ni Chavit. Matapos siyang masampa ng kaso, bago pa man ang mga opisyal na umano'y sangkot sa mga mas malalaking katiwalian. Ayon kay Singson, malinaw na sumasalamin ito sa kabulukan ng sistema ng gobyerno kung saan mas mabilis pang akusahan ang mga taong nagsusulong ng reforma kaysa sa mga tao totoong tiwali. Isipin nyo, ako pa ang naunang kasuhan kaysa sa mga magnanakaw sa gobyerno. Correct. Dagdag pa niya, dapat unahin ng mga otoridad ang pagsasakdal sa mga opisyal na sa buwatan ito, 'di ba? Kasi hindi magsasampahan ng kaso. Ano to eh, systemic. It's a what do you call it? It's a syndicate, right? Pinakamalaking sindikato ng Pilipinas ang mga nakaupo sa sino may sabi no? May sabi yun eh. The biggest crime syndicate is right, the government of the Philippines. So ano yung sinampa kay Chavit Singson? I think sinampahan siya ng kaso ng sedition. Gusto niyang pabagsakin or maybe inciting to sedition, ganyan. Hindi naman to sasampahan ng mga palibel lang. Pipilayan, bilyonaryo to eh. Baka sedition ang sinampa, gusto niyang pabagsakin ng gobyerno. Plus, dyan pa pumapasok yung iskandalo niya with a celebrity, with a young actress. Gigibain talaga nila si Chavit. Manalo kaya ang angkan ng mga bangag laban kay Chavit Singson? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.